Hello and welcome back once again. Ako ang inyong instructor, si Michael Tan, dito sa Learn Technology Today. And muli, nagpapasalamat tayo sa mga nagtiwala na nag-enroll sa Full Stack Web Development, Software Development, and WordPress Professional Development. And because of that, ay continuous nating i-update yung ating mga courses sapagkat yung technology lagi siya nagbabago at dumating na nga itong si AI, yung mga tools na available para mas mapabilis yung ating production ng mga code at even ng mga projects. So dito sa ating training ay patuloy na mag-update tayo ng skills for technology kasi yan yung kailangan no? Pag gusto natin magkaroon talaga ng hanap buhay bilang isang developer, gusto natin ng high income, no? Makagawa tayo ng passive income, no? Through projects and even maging freelancer tayo or mag-work sa company, kailangan talaga natin ng continuous training. At hindi sapat, of course, si AI lang. No? So dito sa atin sa Learn Technology Today, hindi lang tayo nagiging dependent sa AI, kundi mag-start talaga tayo sa basic coding, no? Kaya kahit wala ka pang knowledge, no, wala kang background sa IT at wala ka pang understanding kung paano 'to ginagawa, no? Maganda na matutunan natin ito from the very start. No? Nagsisimula talaga tayo sa basics, sa zero, then magpo-proceed tayo sa advanced, then we will create our projects. Kagaya ng mga projects ng mga naunang estudyante dito, ipapakita ko sa inyo later, no, dito din sa sequence na ito, na hindi sapat ang AI lang. Kasi kung AI lang, magiging dependent ka talaga kay AI, mahihirapan ka sa migration, mahihirapan ka sa pag-scale up ng iyong project. Hahanapin mo palagi si AI. No? Hindi kagaya ng kapag marunong ka talaga sa principles, sa foundation, madali na lahat. At gagamitin mo lang si AI for module generation, no? So mahirap explain ngayon yan, but with the help of understanding the principles of programming, development, no, at yung mga kailangan na dapat daanan ng isang developer, and additional with AI tools, mas magiging effective yung pag-create mo ng projects. And that's the reason why you will be hired among all developers na nag-apply, ikaw ang mauunang ma-hire sapagkat you know the code better, no, than simply relying on AI. So tingnan natin yung mga examples na sinend ng mga estudyante dito sa Learn Technology Today. Okay, so ito na tayo sa ating screen para sa instructor. Since ako ang instructor, ito yung nakikita ko tuwing nag-check ako ng mga projects. So marami yung projects. As you can see, may mga total tayo 108, 71 ang pumasa, 16 ang bumagsak. No, ito sa intro to programming, free course natin to. 190 ang pumasa, then 25 ang bumagsak. So, ang reason bakit bumabagsak is because gumagamit ng ChatGPT, no, na pure code, generated code. Hindi sinunod yung instruction. So napakahalaga kasi na pagsunod ng instruction dito sa Learn Technology Today kasi sa actual world, kung ikaw ay mag-work sa mga clients, napakahalaga ng instruction. No? Kapag hindi mo sinunod yung instruction ni client, ay matatanggal ka. No? So kagaya nitong JavaScript 1 natin, we have 47 na nagpasa ng kanilang project. 24 lang ang pumasa. Yes. And then, ang hindi pumasa 21 kasi ito yung first time nilang magko-coding sa JavaScript And yung iba ginamit yung template, gumamit sila ng template from the internet. Yung iba nag-chat GPT o nagpa-generate ng code kay AI, saka pinasa, automatic failed yun, no? Kailangan sumunod sa instruction. Pag hindi sinunod yung instruction, kung ano yung kailangan sa project, ay babagsak. Okay? So, ganun dito sa atin. So, I want to show you yung isa sa mga project. Ito ay, I think, under to ng JavaScript 1. No, inopen ko na para kita nyo agad. So, ayan yung kanyang website. Simple lang. No? Simple lang naman ang requirement natin dito. So, kailangan pag kinlik natin yung ating button doon o yung icon, kung ano man na available, ay gagana itong mga to. Okay? Ayan.
So, dapat gumana yan. And remember, hindi to AI generated Ito ay pure code. So, kung titingnan nyo sa DevTools, uy, sira yung aking DevTools. Okay, kung makikita nyo sa DevTools, nasa na, elements natin. Simple lang Simple lang yung kanyang code. Diba? So, hindi siya gumamit ng mga framework. Walang framework dyan. No? So, makikita nyo yung reference lang niya. Boxicon, CSS, Boxicon. Ito lang, no? Gumamit siya ng ganyan. Alright. So, walang framework dyan. Pure coding po yan. So, ganyan natin ginagawa, no? Yung ating mga project dito. So, back to gallery. Tingnan natin. Ito, learn more ba? Ayan. Try natin tong isa pa. Itong Redmi Watch. Okay, so try natin. So, sige. Tingnan natin kung mag-run lahat. So, take note, ito ay online So, free lang to. Hindi siya gumamit ng web hosting. Hindi siya gumamit ng kung ano man. No, siya ay gumamit lang nung tinuro natin na style na makikita online. So, try natin tong i-add siguro 2. Yan. Tapos, add to cart natin. Ayan. So, may lumabas dito. 2 items added to cart. So, tingnan natin kung magpo-function yung kanyang checkout. Okay. So, gumana yung kanyang checkout. So, dito kasi kailangan na ng payment gateway. Hindi pa natin sinama yung payment gateway kasi sa later part pa yun ng training natin. Depende kung anong gagamitin natin sa next training, kung Laravel ba or Express. So, depende kung ano magiging output. Ito ay for front end muna. No? Ito ay particularly sa HTML, CSS, JavaScript. Pure coding. Alright? So, pure code to Remember. Hindi to AI generated. Tingnan natin. So, ito yung mga project nila na mapansin natin na siyempre hindi pa perfect. But as you can see, click na natin tong tools. Tingnan natin kung gagana yung yearly interest. At ito ay online Take note. Online to, hindi to local. Makikita nyo meron tayo ditong meron tayong link. May URL sa taas. No? So, sige, i-zoom ko muna para makita nyo yung ating screen. So, dito, installment payment calculator. So, try natin. Kung halimbawa may inutang na 10,000. So, calculate natin per year, annually. 1 year, calculate natin. Tingnan natin kung lalabas. So, merong tubo na 100 pesos per year. No? So, try natin 2 years. Kasama to sa required. Okay? Pag hindi mo nagawa talaga to ayon sa requirement, babagsak ka talaga. Lalo na pag nakita nating hindi eksakto doon sa pinapagawa natin. Pag hindi eksakto yung ginawa, bagsak. Kahit nagumagana yung website. Ang reason is because kailangan sumunod tayo sa instruction kasi yan yung gusto ng kliyente, ng client. No? Sinong client yung may papagawa? May papagawa yung client tapos hindi mo iba ginawa mo. Sinong client ang papayag sa ganun? So itong conversion na to na nandito is hindi siya updated kasi medyo kailan pa niya to na send, no? Na ipasa. So pwede ito i-update, auto-update based on sa current ngayon na conversion, no? So ito ay manually coded na makikita nyo sa DevTools. Simple lang walang ibang nakalagay kundi yun lang. Alright, so meron pa isa, I think, sino ba yun? Ito si Macmash. Ayan, so ito yung website niya, makikita nyo. Okay, ito ay pure coded din, hindi ito AI generated. Okay, so meron din siyang mga JavaScript na interaction dito sa website. May playback daw, may video playback daw. So, the key to be the winner, which all dito, sinasabihan ko sila for improvement. Ano ba ang dapat improve? Ano ba dapat ang baguhin? Ano ang dapat gawa ng additional features? So, ito ay base sa kanilang idea. Okay? So, dito sa atin talagang mag-iisip ka ng sarili mong idea. Tuturuan ka muna, then mag-iisip ka ng iyong style. So, kanya-kanya style. Tignan nyo yung monthly computation niya, no? Ayan, simple lang sa kanya. So, try din natin 10,000.
1,000 pala yan. 1,000. Okay. So, ang monthly payment niya is 87. No? Nakalabas na yung monthly payment. Then, eto 50 pesos ang interest. No? So, ang interest niya per year ay 50 pesos. So, yun yung kanyang style. No? Yun yung kanyang ginawa. Pero ang instruction natin is dapat magkaroon ng monthly or yearly computation. Ito naman, no? 1,000. Try natin. Number of years. Let's say 3. Ayan, 300. So, 100 naman to, no? Currency converter, iba naman yung style niya. Simple lang din. Let's say $1, no? From USD dollar to peso. Ayan. So, 55.56. Ito ay naipasa na nila, no? Bago tumaas yung ating currency o bumaba. Depende kung kailan nyo napanood itong video. So, isa lang to sa napakaraming projects dito sa Learn Technology Today. At yun nga, para matuto talaga. Kasi dyan naman talaga tayo ma-hire kapag may experience ka na. And these are experiences na pwede ninyong ma-acquire while on training dito sa Learn Technology Today. Alright, so ilan lang yan sa mga projects na ginagawa dito sa Learn Technology Today. At marami pang mga estudyante dito na nagpapakita ng kanilang creativity, ng design. Of course, hindi nila natutunan ng sarili yon at hindi lamang basta YouTube o kaya AI nga, ChatGPT, no, natututunan yan. Kundi gina-guide natin sila sapagkat ang inyong instructor ay mayroong experience, no, at marami nang nagawa na projects in the past and until now. At marami na rin tayo naging mga client. At with that, I'm sharing with you paano rin kayo kikita, no, sa habang kayo ay nasa bahay, habang kayo ay nasa ibang lugar, no, ay pwede ninyong gawin ang mga projects na ito through your laptop and internet. No, so hindi ito basta-basta vlogs lang, no, content lang o kaya basta ginawa lang para kayo lang ay sabihin na natin meron kayong masasabing training. Ito ay ginawa natin for you to have a real dev job, no? So kung gusto mo talaga maging totoong developer, kailangan maging serious ka, no? Hindi pwede dito yung short videos lang na pampasaya, no? Kapag ikaw ay naging developer, you must be serious, no? And you must be kumbaga dedicated talagang aralin, no? Ang dapat kailangan aralin. Sapagkat kung gusto natin ng madalian lang, fast pace ng mga learning courses, fast-paced training, crash courses, may ikling video, hindi talaga tayo matututo sa magitan niyan. No, kailangan natin ng guide. And then, real-world projects na ginagawa sa business. And then, pag nag-apply ka, familiar ka na at nakagawa ka na ng projects na meron sila. Kung anong ginagawa nilang system, alam mo paano ginawa. Kasi ginawa mo na. At yan ang ginagawa natin dito sa Learn Technology Today. So, kung interested ka, you can try our free courses diyan sa learntechnologytoday.net. Makikita nyo yung mga information about sa training at higit sa lahat, matatry ninyo through the free courses kung paano ba natin ito ginagawa. And you will see kung kaya mo ba talaga maging isang developer. Kung mahirap ba o hindi. Alright, so magkita tayo sa mga trainings na yun. At hanggang sa muli sa susunod natin mga videos. Bye-bye po.